Huwag ka matatakot. Kung may resibo ka, ipakita mo at patunayan mo. At makikita ng taong bayan yan kung talagang totoo. At pag naglabasan na ng salin, no, diyan natin malalaman kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Ako, naniniwala ako kay PBBM mga kababayan na talagang gusto niyang pangunahan ito para ipakita sa sambayan ng Pilipino na siya ang kauna-unahang presidente na maglalabas ng salin, no? At walang kinurakot sa kaban ng bayan. Oh, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Taken yung sinabi na na huwag masyadong matakot si Senator Bongo kung wala na. Correct. Diba? May issue na dyan. Sabi niya, hindi naman siya nakakasuhan. Siyempre, paano siya makakasuhan? Panahon yun ni Pangulong Duterte. But anyway, kung hindi naman talaga siya dapat kasuhan at nalilihis naman niya, sana lang, kahit mag-anak niya, nung panahon niya, di naman niya matatanggap tong opinion na to Sana, hindi niya na pinagtrabaho kung sa ano naman niya, contractor. Di private na lang ng mga infrastructure, private construction projects, either private projects, na hindi na sana pumasok sa gobyerno. Yun lang naman. Pero anyway, nasa kanya po yan kung paano naman niya ipagtatanggol sarili niya. At sinabi rin naman po niya na he believes in the integrity of ICI and is willing to cooperate. Yun naman po pala. So huwag na siya masyadong kasi baka sabihin ng tao, nagpapaawa lang siya. Ayaan na lang po niya yung proseso. Correct. Ang inis na inis lang siya talaga kasi paulit-ulit yung issue, USEC. Oo. Yung mga kasamahan din naman niya, paulit-ulitin yung issue. Laban sa Pangulo. Ganun lang yun. Okay. Pero hindi lang naman si Senator Alex Salita. Sige, go ahead, G. Nagsalita rin si Ito, basahin natin ang gandang comment ni Sir Richard. Para sa akin, kung sino man ang tatangkang iligpit si PBBM, dapat din hulihin ang mga yun. Kahit sino man ordinaryong mamamayan at nasa mataas na posisyon, PBBM must use the ultimate law. Correct. Totoo nga naman, kahit sino man, walang sisinuhin. Kaya nga, 'di ba, sabi nga ni Ombudsman Remulla, kahit sino man basta nasasangkot dito, no, ay walang sisinuhin. Isa rin po 'yan, mga kababayan, na dapat talaga walang sisinuhin kahit sino man, no? Kung sino yung mga sangkot dito, no, katulad ni Bongo, sabi nga ni Atty. Claire Castro, wala kang dapat ipag-alala kung talagang may resibo ka. Pakinggan natin. Correct. Oo, ang mga sinasabi po ni VP Sara po. Sabi niya, akala niyo ba nagtatrabaho ang presidente? Oo, kasi hindi daw nagtatanong at all. Walang direksyon ng governance at iba't ibang departamento. He doesn't command, he doesn't ask. Ano po ang inyong komento po? Ako po kasi ay nakaka-attend ng mga meeting ng Pangulo. Sa mga sectoral meetings, sa mga private meetings, nakakasama po tayo dyan. At ako po mismo ay witness kung paano siya magtanong sa mga kabinete, sa mga secretaries, no? At inaalam niya kung paano yan. So, dapat ganito ang gawin natin. So, siguro kaya niya nasasabi yan. Hindi siguro siya umaattend ng mga meetings. So, prove niya muna kung kailan siya umaattend ng meeting, kung kailan yung time na sinasabi niya na hindi nagko-command ang Pangulo kapag nagkakaroon, nagko-command ang Pangulo, hindi nagpipreside ang Pangulo during the meeting. Siya muna magpatunay. Kasi ang mahirap po ibibig lang. Mukhang pinaghuhugutan niya dito, Yusek, yung sa DepEd siya, yung secretary siya dati. Sabi niya walang partisipasyon at all yung Pangulo, kaya create nila yung matatag agenda, yung matatag curriculum. Yun nga lang ay natigil dahil sabi niya she didn't deserve the attacks thrown at her by the admin, no? Kasi sabi niya, siya na nga lang daw ang nagde-deliver nung admin, nung time na yon. So sabi niya, nung nawala ako, wala na siyang accomplishment at all. Si Pangulo, wala na daw accomplishment. Okay, unang-una tayo sa matatag curriculum. Inamin niya sa kanyang one of the speaking engagements na wala siyang ginawa dito sa matatag curriculum kasi hindi siya eksperto. At pinaubaya niya lang doon sa mga USEC yata niya o ASEC niya. Binanggit niya to sa isang nasa video yan. Inamin niya na pinukpok niya lang yung mga tao para magtrabaho kasi siya mismo wala siyang alam. So kung siya mismo walang alam, ano makukontribute niya dito sa matatag curriculum? I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education